Talaga to. Gusto makarinig ng kwento na kami lang dalawa ni Digong. Okay. Naalala niyo po nung basahin ni Presidente Duterte yung pangalan ng mga congressman? Diba? Tapos sinabi niya, ito report ni Commissioner Belica to. So nangyari po noon, nagalit sa akin lahat ng congressman dahil hindi mo pwede magalit sa Presidente. So magalit ko sa bata ng Presidente. So, sinungaling yan si Greco, korap yan, patatawag namin yan, imbestigahan namin yan, kung ano-ano sa media. So, napikuno ako, kasi 2 linggo na tuloy-tuloy, hindi naman ako kumikibo, dahil ang trabaho ko, mag-imbestiga, mag-file ng kaso, mag-report kay Pangulo. Sabi ko, lahat na nito mga to, takot ako sa congressman. Sabi ko, wala pang congressman na pinanganganak, nakatatakutan ko. So, nagsabi ako sa Pangulo, sabi ko, boss, papaalam lang po ako sa inyo, papatulang ko na itong mga to. Dahil sabi nila, bata nyo raw sila. Kasi yung binigay kong listahan, mga isinumbong sa akin, wala akong jurisdiction ng PACC sa congressman. Pero sa DPWH meron. Pero pag nagsusumbong na yung mga tao, kasama yung congressman. So bagamat wala kaming jurisdiction sa congressman, they now become part of our report to the President to be endorsed to the proper agency. So pag submit namin ng report, kasama lahat. Contractor, DE, DPWH, at congressman. Meron ngayon nung interview sa akin, na sinabi, bakit ito? Nagsusumbong tungkol sa DPWH, ganyan. Sabi ko, tama po yan. Pero ang problema po kasi, ang mga DE, hawak ng mga congressman. So walang magawa ko sa mga congressman yan. Dahil pag pumalag po sa congressman yan, patatanggal po yan. Teka lang. Commissioner Belica, pakiulit nga sinabi mo, yung mga congressman kamo ang may hawak sa mga DE. Yan po, tumpak po, hawak ng mga congressman ng DE. Kaya dapat kasama ang congressman sa imbestigasyon. Lumaki po yun. Kinagat naman ng isang congressman, hinaway ako, sinagot ko, lumaki ng lumaki, hinihingi ngayon sa akin, biglang lumabas na Belica, put up or shut up. Nilalabas na sa dyaryo. So bumalik ko sa akin ng reporter, sabi, sir, sabi ni congressman ganito, kung wala ka namang sasabihin, tumahimik ka na. Sabi, ilabas nyo raw yung mga Belica should name names. So sabi ko, talaga naman papangalanan ko abangan nila. So hinihingi ngayon sa akin ng Kongreso yung mga pangalan. Ang sabi ko, ilalabas ko ang pangalan, pero ibibigay ko kay Digong. Dahil wala akong mandato na mag-report sa inyo. Sa Presidente ako nag-report. So kung gusto nyo makuha information, kunin nyo sa Pangulo. Pumunta kayo sa Pangulo. Di pumunta ko sa Pangulo. Tapos, nagpadala ng tao sa akin. Uminit na po ang sagutan namin, issue. Ang sabi kong ganon, alam nyo kayo, kung meron kayo problema sa akin, patanggal nyo ako kay Digong. Pero huwag kayong magagalit sa akin kung ginagawa ko ang trabaho ko. Ngayon, kung may problema kayo sa akin at meron kayo talagang gusto mangyari, gawin na natin ngayon. Diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon, sabi ko. Dahil wala pang pinapanganak na congressman na katatakutan ko. Dahil kung akala nyo, na kaya ako nandito, dahil yan si Belica sa politika lang yan, kaya ganyan yan. Politika ni Belica, nagpanting po ang tenga ko. Nung marinig kong politika lang ni Belica yan. Kung akala nyo na politika ito sa akin, sabi ko, buhay ko ang tinataya ko rito. Sabi ko, ngayon, kung meron kayong gusto mangyari na ako, gawin na natin ngayon. Ngayon na! Awa ng Diyos, walang pumalag. Tapos punta ako dito ko, sibakin sa Belica. Pero may ebidensya po kami. Sibakin sa Belica. Paalam na ako kay Pangulo. Sabi ko, boss, papatulang ko ng mga to dahil nasusobrahan na po ako. Nakalatat, takot ako sa kanila. Pinatawag ako ni Digong. Wala naman pakialam si Digong sa ganyan. Sabi niya, wala akong jurisdiction sa Congress. So tumahimik na ako. 2 weeks later, pinirmahan niya yung budget. Yung pala, inaantay lang niya mapirmahan yung budget. Pagsala nung, yung report ni Greco nandiyan, sabi ko sa mga congressman, pag nandun ang pangalan nyo, basahin ko kayo. Binasa nga. So, galit na. Natawag ako ni Digong. Pinatawag ni Digong. So, doon mo sa music room, pinapunta ako doon.
Wala akong tao. Ang forma ho kasi pag pinatawag ng Pangulo noon, ang forma noon, ito upuan niya, walang mesa. Tapos saan siya mga upuan? Yan. So, walang mesa. Siya ang bosyo. Pagdating ko ron, pasok siya, pinalabas lahat ng tao. Sekretaryo, bodyguard, lahat, media, everybody out. Tapos tanda ko po, siya ang nagsara ng pinto. Tapos tumalikod sa akin. Sa height po ng kontrobersya nung away namin ng Kongreso. Tapos pumikot sa akin. Sabi gano'n, You are doing great. Hindi isang approve, dalawang kamay. You are doing. Ginano sa mukha ko. Di tawa naman kami. Sino pa mga korap dyan? Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, ito pa po. Tak, 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 tak. Yung anak ko nandyan. Sabi ko, boss, wala eh. Wala nag-report eh. Boss, wala eh. Ayun na yan sa niya. Alam mo, ito sinabi niya sa akin. Dalawa lang po kami unang tao. Mamaya sumunod na si Senator Bong. Pero nahuli si Senator Bong kasi meron siyang mga inaayos sa labas. Sabi niya, alam mo, kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Sabi sa akin, hindi ko, magre-resign ako. Hindi ako kumibo. Tapos, ayos ang kwento. Tapos dumating na si Senator Bong. Tapos, sabi ni Senator Bong, boss, kaya nandito si Greco dahil nagkakainitan na sila nung ilang mga congressman. Naghahamunan na eh. Kasi, nung basahin mo yung listahan, binanggit mo ang pangalan niya. So, galit ngayon lahat sa kanya. Hindi na-realize si Bigong yung error. Bakit pag binabasa niya yung drug list, di naman niya sinasabi na nag-report si Bato, o yung mga general, mga kamen. Nung basahin yung corruption list, sinabi nag-report si Greco. So, galit lahat ni Greco ngayon. Yan po, kaya nandito si Greco kasi nagkakalit. So, na-realize po ni Digong yung nangyari, ay, oo, parang gano'n ba yung, o nga, hindi ko dapat sinabi. So, gano'n ni Digong po, from his chair, lumipat sa tabi ko. Ako, tahimik lang naman ako. Oh, ano? May problema ka? Oh, wala po. Mali ba ginawa ko? Hindi boss, tama ginawa ko. Lahat ng gawin mo tama, lahat ng sabihin mo tama. Basta sinabi boss, gawin mo na gawin, tawa para sa akin yun. Tawa na tawa si Digong. Itong bata ako, magaling pa sa kernel to eh. Sabi niya. Hindi boss, sabi ko, hindi boss, ganito. Patatawag daw po ako sa Kongreso. So, anong gagawin ko? Pupunta po ba ako o hindi? Commissioner pa lang po ako noon, so undersecretary. May order siya noon na pagka-cabinet member, sekretaryo, hindi pupuntang, pag hindi niya binigyan ng clearance, hindi pwede matatawag ng Kongreso. Hindi pa ako chairman noon, commissioner pa lang. So sabi ko, boss, ano ba, pupunta ba ako? Sabi niya, ikaw, pumunta ka doon. At pagdating mo doon, sabihin mo lahat ng alam mo. Pasabugin mo, huwag kang magtatago. Kung anong sinabi mo sa akin, yun ang sabihin mo sa kanila. Paputukin mo. Yan. Sabi ko, sige boss. At pag nakita mo sila, sapakin mo. Sabi ko, sige boss, sasapakin ko po. So, tanda po ako noon. Sabi ko, sasapakin ko talaga itong mga to. Dahil pag hindi ko sinapak ko, sisingilin ako ni Digong. So, ito na po. Anyway, hindi ako pinatawag ng Kongreso noon dahil ayaw ni Digong. Hindi pa kailangan si Greco. Katrabaho lang yan. So nakikipagkaibigan ngayon sa akin, lahat na nagmumura sa akin, nakikipagkaibigan. Hindi ko pinansin lahat, humingi ng appointment, hindi ko binigyan lahat, busy ako, wala akong natatanggap. Hanggang pumunta ng Office of the President, humingi ng appointment sa akin dahil gusto raw magpa-imbestiga sa akin. Wala na kami jurisdiction po imbisan. Sabi ko, huwag na kayo magpag-usap sa akin dahil sumagot na lang kayo sa padadala sa inyo, kung ano man padadala sa inyo. Doon kayo magpaliwanag, wala na tayo pag-usapan, binigay ko na lahat. Wala ko akong pinapasok, ayoko makipag-usap. Finally, ginawa ng isa, pumunta sa Office of the President. Yung Office of the President, sa kakulitan, tumawag sa akin. Under ako ng Presidente. Yung utos nila, susundin ko. Napa-oo po ako. Sabi ko, sige po, kakausapin ko na. Pagbaba ko ho nung telepono, hindi ko na ho tinawagan, hindi ko na rin kinausap.
Hindi pa rin nakapasok sa akin. Ang nangyari po noon, pinigilan po kami na, ang point ko ho, noon, pati Kongreso, may dapat mahuli sa korupsyon. Ngayon, baliktad na po eh. Ngayon, nag-aalap PACC ng Quadcom. Pero ang meron sila, nung wala kami noon, sila kaya nilang magsalita sa media araw-araw, kami ho, bawal kami noon eh. You have to finish your investigation properly, file it in the proper court, ombudsman, and submit your report to the president. And then it's the president who will decide what to do with your case. So napakaganda po nitong ginagawa nila sa Quadcom kung gagamitin po nila sa tama. Pero wala po ako nakita sa Quadcom na tinawag nilang hindi politiko. Puro politiko ang iniimbestigahan nila. Bakit hindi sila mag-imbestigahan no talagang congressman? DPWH, di ba? Bureau of Customs, BIR, yan ang natawag-tawagin nila. Huwag na yung flood control dahil damay sila ron eh. Dapat ibigay nila sa iba eh. Hindi ko naman sinasabing guilty sila, pero ibig sabihin, lumalabas sa mga investigasyon ngayon, sa mga issues ngayon, damay sila eh. Kung totoo yun o hindi, we leave it to the court. Pero yun Tama si Chairman Bertigaya. Yan ang position nga ng PDP. Doon sa ipinalabas natin na position ng PDP tungkol sa ongoing investigation dito sa issue ng flood control projects and other infrastructure projects na dapat it should not be Congress ang lead agency that will investigate this matter kasi merong ng allegation, merong insinuation or merong suspicion na yung district engineers at saka regional directors ng DPWH they only follow orders from some members of Congress. Hindi nila lahat, some members of Congress. So it would not be good if, sabi nga ni Mayor Benji Magalong, hindi magandang tignan na yung criminal, siya mismo ang mag-iimbestiga sa sarili niya. It's going to be, hindi lang conflict of interest yan or what. So, yun ang position ng PDP Laban, which was resoundingly aired by Attorney Topacio, our deputy spokesman ng PDP Laban. Yan. So, anything more, General Kita, you have anything more to add about this issue of